Oy, mandirigma. Oo, ikaw na pagod na sa pakiramdam na parang hindi ka umaabante. Paulit-ulit mong sinusubukang ayusin ang buhay mo. Siguro nagbasa ka na ng mga libro, nanood ng motivational videos, nag-set ng goals, sinubukang maging mas positibo, pero parang walang nagtatagal. Ngayon, pag-isipan mo to sandali, isang tao na wala ng trabaho at tuluyang bumagsak. Sisi siya sa ekonomiya, minumura ang boss niya at nalulugmok sa awa sa sarili. Pero may isa pang tao na nawalan din ng trabaho at sa halip na gumuho, gigising pa ng mas maaga. Pinapatalas ang kanyang mga kakayanan at binabago ang kanyang buhay. Pareho ang nangyari, pero magkaiba ang naging reaksyon. Bakit? Simple lang ang sagot, pero masakit. Hindi buhay ang bumabasag sa atin. Yung pag-iisip natin ang nagpapatalo. At yan mismo ang dahilan kung bakit sobrang mahalaga ang stoicism ngayon higit kailanman. Dahil sa magulong mundo na puno ng ingay, dahilan, at pagiging emosyonal, nagpapaalala ang stoicism na ikaw ang may hawak ng kontrol, hindi ang damdamin mo, hindi ang lipunan, hindi ang nakaraan mo. Kita mo, ang pag-aayos ng buhay mo ay hindi nagsisimula sa trabaho, relasyon, o pera mo. Nagsisimula yan sa isip mo. Ayusin mo ang isip mo. Susunod na lahat. Pero warning lang, yung mga batas na pag-uusapan natin ngayon, hindi ito mga malumanay na payo. Brutal ito, diretsahang katotohanan na parang suntok sa ego mo. Hindi ito para sa balat sibuyas. Ito para sa mga taong sawa na sa pagkakatali. Sawa na sa paggawa ng paulit-ulit na pagkakamali. Sawa na sa pagbagsak tuwing may hindi ayon sa plano. Kung ikaw yon, nasa tamang lugar ka. Sa video na to, dadalhin kita sa 10 Stoic Rules na tutulong sa'yo makuha uli ang kontrol sa emosyon mo, habits mo, goals mo, at buong buhay mo. Bawat rule ay inspirasyon ng turo ni na Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca, at ng diwa ng sinaunang Stoic philosophy. Pero papaliwanagin natin gamit ang simple, modernong Tagalog na maiintindihan at magagamit ng kahit sino. Walang kailangang degree sa filosofiya. Tatalakayin natin ng malaliman ang emotional strength, mental discipline, self-awareness, at ang mahapding proseso ng pagiging tunay na ikaw. At sa bawat rule, bibigyan kita ng isang totoong stoic quote o prinsipyo. Hindi lang pangdekorasyon, kundi bilang tools na maaari mong pagnilayan at sundan sa buhay. Kaya bago tayo magsimula sa rule number 1, ito ang gusto kong gawin mo. Kung handa ka na talagang itigil ang pagsisisi sa mundo at simulan mong buuin uli ang sarili mo. Kung handa ka nang lupigin ang emosyon mo kaysa kontrolin ka nila. Kung handa ka nang ayusin ang isip mo at ayusin ang buhay mo, ilagay mo itong affirmation sa comments ngayon din. Hindi ko nahahayaang kontrolin ng emosyon ko ang buhay ko. Huwag mong kalimutang i-like ang video na to, mag-comment sa ibaba, i-share ito sa mga taong nangangailangan, at mag-subscribe sa channel na to para sa iba pang stoic na tips sa buhay. At higit sa lahat, huwag kang mag-skip ng kahit anong parte ng video. Magkakakonekta ang bawat rule. Lahat ito magbabago ng pananaw mo. Tara, simulan na natin. Music Rule 1. Tigilan ang pakikipag-usap sa iyong kahinaan. Dapat mong buuin ang buhay mo, hakbang-hakbang, at matuwa ka kung bawat hakbang ay umaabot sa dapat nitong puntahan. At walang makakapigil sa iyo dito. Marcus Aurelius. Pinakamalaking pagkakamali ng tao sa pag-aayos ng buhay nila ay ito. Nilalabanan nila ang kanilang kahinaan sa paminsang usapan lang. Sinasabi nila sa sarili, 1 oras pa ng tulog, okay lang. Bukas na lang ako magsisimula ng diet. Huling beses ko na siyang ite-text. Hindi nila alam, sa tuwin nang nakikipag-deal ka sa kahinaan mo, kahinaan lagi ang nananalo. At kapag parati siyang nananalo, nagiging ikaw na yon. Isipin mo ito, ang pinakamalakas mong bersyon, disiplinado, buo ang loob at may kumpiyansa, hindi yan mahirap abutin. Natatabunan lang siya ng ilang taon ng kasanayan sa comfort, excuses, at emosyonal na pagpapakasarap. Hindi mo mararating yung pinakamalakas mong bersyon kung paulit-ulit kang sumusuko tuwing humihirap ang buhay. Hindi mo maaayos ang buhay mo kung sumusuko ka tuwing naboboard ka, nalulungkot,
o hindi komportable. Alam na alam ito ng mga Stoic. Hindi sila naghahanap ng comfort. Sinasanay nila sarili nila sa hirap dahil alam nilang bawat saglit ng paghihirap, bawat pagsubok, bawat tukso na tinatanggihan, tagumpay yon ng kaluluwa. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, tuwing tumutunog ang alarm, tumatayo ka bang parang mandirigma o hinahayaan mong pindutin ng damdamin mo ang snooze? Kapag nakakaramdam ka ng anxiety, hinaharap mo ba ito at tumitibay o tinatakasan mo gamit ang social media o pagkain? Kapag tinatamaan ka ng tukso na bumalik sa dating masamang gawi, naninindigan ka ba o sinasabi mong huling beses na lang? Ito ang masakit na totoo. Hindi mo maaayos ang buhay mo hanggat hindi mo pinapatay ang bersyon ng sarili mo na laging gumagawa ng dahilan. Walang kapayapaan kung walang disiplina. Walang greatness kung walang sakripisyo. At walang matibay na isipan kung hindi mo kayang harapin mismo ang kahinaan mo at sabihing, hindi ngayon. Tuwing idinedelay mo ang potensyal mo, hindi lang oras ang sinasayang mo, niloloko mo ang sarili mong hinaharap. Kaya sa susunod na matukso kang manatili sa kama, i-text yung toxic na tao o ulitin ang araw mo na parang walang saysay. Huwag mo na i-rationalize, huwag mo nang palusutin, huwag mo nang palawakin ang dahilan. Tumindig ka, tapusin mo agad, piliin mo ang lakas kaysa comfort dahil sa ganon nabubuo ang isang mandirigma, bawat aksyon, bawat hakbang. At wala akong pakialam kung gaano kakalayo o kadami ang sablay mo noon. Sa minuto na tigilan mong makipag-usap o makipag-deal sa kahinaan mo, doon nagsisimula ang tunay na paghilom. Gusto kong ilagay mo sa comments. Tapos na ang deal sa kahinaan. Pinipili ko ang lakas. Rule 2. Kontrolin ang mga reaksyon mo o ikaw ang kakontrolin nila. Hindi ang mga bagay mismo ang gumugulo sa atin, kundi ang ating opinyon tungkol dito. Epictetus. Isipin mo to, 2 tao ang nakarinig ng parehong insulto. Yung isa, tinawanan lang, parang walang epekto. Yung isa, dinamdama, parang saksak sa dibdib na daladala ng ilang linggo. Pareho ang salita, pareho ang panahon, magkaibang realidad, dahil hindi naman insulto ang talagang masakit. Yung reaksyon mo ang nagpaparami sa pain. Hindi ang traffic, hindi ang breakup, hindi ang toxic na office mate or ang pagkatalo. Kung paano mo tinitingnan at tinatanggap ang mga bagay-bagay ang nagtatakda ng emosyon mo. Karamihan, nabubuhay bilang mga alipin ng kanila mismong damdamin. Ang kapayapaan nila, madali lang maagaw dahil sa maliliit na bagay. Ibinibigay nila ang mood nila sa mga estranghero, sa comments online o sa mga bagay na hindi naman nila kaya kontrolin. Pero kabaliktaran ang turo ng Stoicism. Hindi mo laging kontrolado ang mga nangyayari sa iyo, pero kontrolado mo ang reaksyon mo. Isipin mo yon. Lahat ng beses na napapainit ka ng ulo, lahat ng beses na napapaisip ka ng paulit-ulit, lahat ng beses na nadadala ka ng mga nangyari sa labas, ibinibigay mo ang kapangyarihan mo. At mas malala, naging predictable ka. Ang mga taong hindi kinokontrol ang emosyon, madaling manipulahin. Parang puppet, hilahin mo lang ang tamang string. Magwawala, iiyak, magpapanik, o matutulala. Gusto mo bang mabuhay ng ganon? Araw-araw, pinapaalala ni Marcus Aurelius sa sarili niya. May kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga bagay sa labas. Kapag naintindihan mo ito, doon mo mahahanap ang tunay na lakas. Paano mo makukuha ang kontrol? Step 1. Bagalan mo ang reaksyon mo. Pag naramdaman mo nang natitrigger ka, huminto ka, huminga ka, at subukang step back muna sa sitwasyon kahit sa isip lang. Tanungin ang sarili, anong parte ba nito ang kontrolado ko? Kung wala, ibig sabihin internal battle na lang to. Step 2. Paghiwalayin ang fact sa emosyon. Sinabihan kang bastos. Fact yan. Hindi ako sapat. Kwento mo lang yan sa sarili mo. Sanayin mong tignan ang mga bagay ng malinaw nang walang emotional fog. Hindi madali, pero bawat pagkakataong nagawa mo to, pinapalakas mo ang isip mo. Step 3, ibalik mo ang kapayapaan mo. Hindi ibig sabihin na maging passive. Ibig sabihin nito, maging hindi matitinag. Ibig sabihin nito, marunong kang tumugon ng kalmado, hindi panik. Natutunan mong ang reaksyon mo ay lagi mong responsibilidad kahit ano pang unfair sa buhay. Ang mga taong marunong magkontrol ng reaksyon nila nagiging dangerous sa best way. Bakit? Kasi hindi sila madaling mabait,
Hindi sila basta-basta naghihiwalay ng ulo kapag pressured. Pinipili nilang mabuti ang kilos nila at nabubuhay sa sarili nilang terms. At klaro ito, skill ito na pwedeng sanayin. Hindi kailangan ipanganak kang kalmado. Pwede itong i-practice parang muscle. At bawat beses na hindi ka bumigay sa emosyon, bawat beses na kaya mong huminahon, pinapatunayan mong ikaw ang amo, hindi ang bagyo. Kaya sa susunod na may magpainit ng ulo mo, tandaan mo to, walang kapangyarihan ang salita nila hanggat hindi mo binibigay. Ang asal nila, hindi ikaw ang refleksyon, pero ang reaksyon mo, ikaw lagi yon. Gusto mong ayusin ang buhay mo, tigilan mong mag-react sa bawat maliit na bagay na para kang ibinebenta sa pinakamataas na nagbid. Piliin mo ang reaksyon mo parang mandirigmang papasok sa labanan. Planado, matalas, matibay. Dahil ang tao o babaeng may kontrol ng reactions niya, siya ang may totoong kontrol ng buhay niya. Ilagay mo sa comments, kapayapaan ko, akin lang. Hindi ko ipamimigay. Rule 3. Gawin mo ang mahihirap na bagay, lalo na kapag ayaw mo. Kung gusto mong umangat, maging kontento ka sa pag-akala ng iba na tanga ka. Epictetus. Maging totoo tayo. Karamihan sa tao, alam naman talaga ang kailangan nilang gawin para magbago ang buhay nila. Gumising ng mas maaga. Tigilan ang pagsasayang ng oras. Putulin ang mga toxic na tao. Mag-ehersisyo, mag-aral. Hindi na kailangan sabihin pa. Magsalita ka. Maging consistent ka. Alam nila yan, pero hindi nila ginagawa. Bakit? Kasi mahirap. Kasi hindi komportable. Kasi mas malakas ang sigaw ng nararamdaman nila kesa sa disiplina nila. At yun ang problema. Tingnan mo, noon pa man, hindi naghihintay ang mga sinaunang stoic na ready na sila bago kumilos. Sa totoo lang, sinanay nila ang isipan nila na laging may kalaban. Tinuring nila ang discomfort bilang pandayan ng karakter. Naunawaan nila na kung palaging emosyon mo ang basehan ng mga kilos mo, hindi ka makakabuo ng mahalagang buhay. At kung magiging totoo tayo, hindi mo palaging gugustuhin gawin ang tama. Hindi mo palaging gugustuhin na magpakita. Hindi ka palaging motivated. Yun ang realidad. Pero eto ang pinakaimportanteng pagkakaiba ng mahina at malakas na tao. Ang mahina, naghihintay ng motivation. Ang malakas, dumedepende sa disiplina. Ang motivation, emosyonal. Ang disiplina, desisyon. At bawat pagkakataon na pinipili mong gawin ang mahirap, lalo na kapag ayaw mo talaga, binubuo mo ang mental armor mo. Sinasabi mo sa isipan mo, hindi ko kailangan maging perpekto para kumilos ng malakas. Kapag napunta ka sa gym kahit pagod ka, panalo yon. Kapag kinaharap mo yung usapang gusto mong iwasan, yun ang paglago, yung desisyon na iwan ang comfort at harapin ang takot mo. Yan ang totoong lakas. Sabi ni Seneca, mas madalas tayong naghihirap sa imahinasyon kaysa sa realidad. Isipin mo ilang laban na ang natalo ka sa utak mo bago ka pa man sumubok. Ilang goals ang na-delay mo, hindi dahil imposible, kundi dahil hindi komportable. Kung gusto mong ayusin ang buhay mo, tigilan mong katakutan ang hindi komportable. Habulin mo siya, yakapin mo. Kasi yung mga iniiwasan mo ngayon ang magiging pagsisisi mo bukas. Ito ang totoo, hindi mo mararamdaman na handa ka nang baguhin ang buhay mo. Laging may rason para maghintay, pero ang bayad sa paghihintay ay mga taong di na babalik. Kaya anong dapat mong gawin? Gumising ka at gawin mo pa rin yung trabaho. Kahit tumatanggi ang isip mo, kahit pakiramdam mo unfair, kahit walang pumalakpak para sa'yo, hindi mo kailangan ng palakpakan. Hindi mo kailangan ng perpektong kondisyon. Kailangan mo lang gawin yung trabaho. At kapag gusto ng sumuko ng katawan mo, kapag nagrereklamo na ang damdamin mo, kapag nagsimula ka ng magduda, diyan ka mas lalong bumanat. Kasi sa mga sandaling yan, doon nabubuo ang lakas. Tandaan mo to, pwede mong piliin ang sakit ng disiplina ngayon o sakit ng pagsisisi bukas. Pero alinman, may sakit. Isa lang doon ang magdadala sa buhay na gusto mo talaga. Kaya tigilan mo na ang paghanap ng shortcut. Tigilan mong asahan na madali lang. Ang totoong pagbabago, madumi, mag-isa, masakit. Pero sulit lahat ng yon. Lahat ng mahirap na ginagawa mo ngayon, magiging magaan sa hinaharap.
Lahat ng pagsubok mo ngayon, gagawin mong kwento ng pagmamataas bukas. Rule 4. Putulin ang ingay at i-master ang focus mo. Kung nandito ka, doon ka, edi wala ka talaga. Seneca. Aminin na natin. Nabubuhay tayo sa mundong ang ingay ay walang tigil. Notifications, messages, headlines, chismis, ads, babala, opinyon, distractions. Hinahatak ka sa kung saan-saang direksyon tapos magtataka ka kung bakit anxious, lutang o disconnected ka. Ito ang totoo, hindi mo kayang ayusin ang buhay mo kung kalat-kalat ang utak mo. Isa sa mga pinakabrutal pero nakakalayang stoic na aral ay eto. Kailangan mong protektahan ang focus mo na parang buhay mo na ang nakataya. Dahil ganun nga, tingnan mo, ang mga stoic hindi lang bastang tahimik at matatag. Maliwanag sila mag-isip. Sabi ni Marcus Aurelius sa Meditations, i-concentrate mo bawat minuto parang Romanong ginagawa lang ang nasa harap mo ng may totoong seriousness at focus. Hindi niya sinabing mag-multitask ka. Hindi niya sinabing mag-scroll ka para ma-inspire. Sabi niya, mag-focus, malalim, tapat at sadyang atensyon. Ngayon, isipin mo buhay mo sa araw-araw. Gaano ka kadalas na talagang present ka sa ginagawa mo? Ilang beses ka ang gumagawa, hindi lang tumatangkilik. Ilang oras ang nasasayang kaka-scroll, kakaisip o distractions na wala namang tulong sa paglago mo. Hindi lang atensyon ang problema. Ang problema, saan napupunta ang atensyon mo? Kasi doon napupunta ang energy mo, oras mo, at potential mo. At ito ang brutal na totoo. Hindi tamad ang karamihan ng tao. Adik lang sila sa ingay. Hindi nila kaya mag-isa sa katahimikan. Hindi makakilos na hindi muna tumitingin sa phone kada 5 minuto. Hindi makapag-stick sa 100 hanggang ma-master ito. At kung ikaw yon, hindi ito panghuhusga. Ito ay babala. Kasi ang distracted na isipan, wasted na buhay. Paano mo ito aayusin? Step 1, putulin ang digital na ingay. I-off mo ang unnecessary na notifications. Gumawa ng strict na oras para sa social media. Gamitin mo ang phone mo bilang tool, hindi bilang tanikala. Step 2, gumawa ng sagradong espasyo para sa malalim na focus. Kahit 60 minuto lang bawat araw, walang distraksyon, walang multitasking, ikaw at ang pinakamahalagang gawain mo lang. Dito nabubuo ang linaw. Dito tumataas ang self-respect. Step 3, sanayin mo ang attention mo parang muscle. Practice na maging fully present. Kahit sa maliliit na bagay, kumakain, naglalakad, nagbabasa, nagsusulat. The more na ginagawa mo to, mas lumalakas ang focus mo. Dahil laging may aagaw sa atensyon mo. Pero ikaw ang pipili kung ano ang deserving. Hindi hinahabol ng isang stoiko ang lahat. Pinipili niya dahil ang taong nakafocus, delikado. Kayang magtayo, umangat, magbago, mamuno. Tandaan mo to. Ang kakayahan mong ayusin ang buhay mo ay nakatali sa kakayahan mong mag-focus sa totoong mahalaga. Habang buhay, may distractions. Lagi may ingay. Pero pag na-master mo ang attention mo, kaya mong i-master ang mundo mo. Kaya simula ngayon, putulin ang walang kwenta. Patahimikin ang ingay at ibigay ang enerhiya mo sa mga bagay na talagang magpapabuti ng bukas mo. I-comment mo to bilang affirmation. Ako ang may control sa focus ko. Ang attention ko siyang bubuo ng bukas ko. Rule 5. Tigilan ang paghahanap ng approval. Hindi mo kailangan ng permiso para umangat. Nakakamangha talaga. Mahal natin ang sarili natin ng higit pa sa ibang tao pero mas pinapahalagahan natin ang opinyon nila kesa sa sarili natin. Marcus Aurelius. Hayaan mong tamaan ka muna niyan. Sinasabi natin gusto nating umangat. Sinasabi natin gusto nating maging malakas, independent, untouchable. Pero nag-aalangan, nagdududa, lumiliit tayo. Bakit? Kasi takot tayo sa sasabihin ng ibang tao. Kasi gusto natin ng like. Kasi humihingi tayo ng permiso bago tayo gumalaw. Pero eto ang realidad na hinaharap ng Stoicism. Hindi concerned ang mundo sa potential mo at hindi mo naman kailangan ng approval nito. Hindi mo maayos ang buhay mo kung inaantay mong palakpakan ka sa bawat kilos mo. Kasi eto ang di sinasabi ng karamihan. Habang umaangat ka, mas lumalaki ang resistance.
Hindi lang mula sa kaaway, kundi sa mga pinakamalapit pa sa'yo. Bakit? Kasi ang pag-angat mo, di sila komportable. Ang disiplina mo, highlight ang katamaran nila. Ang confidence mo, tinatamaan ang comfort zone nila. Kaya anong ginagawa nila? Pinagtatawanan ka, dinududa ka, pilit kang binabalik sa dating ikaw na kaya nilang kontrolin. Pero ang stoic, hindi para magpasaya ng iba. Nabubuhay siya ayon sa virtue, hindi sa approval. Ayon sa katotohanan, hindi sa popularity. Sabi ni Epictetus, kung gusto mong umangat, maging kontento kang isipin ng ibang tao na bobo at tanga ka. Ibig sabihin, kung takot kang magmukhang kakaiba, ma-misunderstand o mag-isa, hindi ka aakyat. Mananatili kang average, tahimik, stuck just para tanggapin. Pero para maging totoo, walang tutulong sa'yo. Walang obligadong maniwala sa'yo. Wala ring magbibigay ng permiso para maging kung sino ka dapat, maliban sa sarili mo. Pag tumigil ka na sa paghingi ng approval, dun ka magsisimulang maging makapangyarihan. Kasi hindi ka na naghihintay, kumikilos ka. Hindi ka na nagmamakaawa, bumubuo ka. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, nagbabago ka. So what kung pagtawanan nila ang mga bagong habits mo? So what kung hindi nila gets ang boundaries, katahimikan o obsession mo sa self-growth? Hindi ka dito para maintindihan ng mga isip bata. Nandito ka para maging matibay. At kung ang paglalakad mo sa path mo ay nangangahulugang maglakad kang mag-isa, maglakad ka na may pride, kasi ang greatness, laging mag-isa ang daan. Pero pinakatotoo, pinaka-rewarding, pinaka-liberating din. Kaya tumigil ka sa paghihintay, pag-apologize at pagpapaliwanag. Hindi mo kailangan ang approval nila. Hindi mo kailangan ang validation nila. Ang kailangan mo lang ang magdesisyon na tapos ka na sa pagiging maliit. Rule 6. Ang katahimikan ay kapangyarihan. Mas kaunting salita, mas marami kang namamaster. Hayaan mong katahimikan ang general rule mo o magsalita ka lang kung kailangan at sa kakaunting salita. Epictetus. Nabubuhay tayo sa panahong gustong-gusto ng lahat na marinig, pero kokonti ang gustong makinig. Kung saan lahat gustong magmukhang matalino, pero kokonti lang ang totoong gumugugol ng oras para maging matalino talaga. At ang resulta, walang katapusang ingay, walang laman na opinyon, mababaw na pamumuhay. Pero naintindihan ng mga stoic ang mas malalim. Hindi kahinaan ang pananahimik. Ito ay pagkamahigpit sa sarili. Bakit? Dahil ang taong mas kaunti ang salita, mas marunong makinig, mas mabilis matuto. Sumasagot imbes na nagre-react lang. May hawak na kapangyarihan imbes na tumatagas ang kanyang enerhiya. Gusto mong ayusin ang isipan mo? Kailangan mong matutunang kontrolin ang dila mo. Hindi lahat kailangan ng reaksyon. Hindi lahat ng tao deserving ng paliwanag. Hindi lahat ng naiisip mo kailangan sabihin. Sa totoo lang, habang mas marami kang sinasabi, mas nabubunyag ang mga takot mo, kawalang kumpiyansa, mga plano, kahinaan. Pero kapag tahimik ka, hindi ka mabasa ng iba, at yan ang tunay na kapangyarihan. Sabi ni Marcus Aurelius, the more we value things outside our control, the less control we have. At isa sa pinakaunang dapat mong pagharian ay ang bibig mo. Kasi ito ang bitag. Kapag panay ang salita mo, paliwanag, patunay, at depensa, puro reactive ka sa mundo imbes na ikaw ang nagdidikta ng sarili mong mundo. Hayaan mong ang iba ang maghabol ng atensyon. Hayaan mong sila ang maghanap ng validation. Ikaw, manahimik ka. Mag-focus ka. Gumalaw ka ng may lakas. Ngayon, hindi ibig sabihin ng pananahimik ay pagiging passive. Ibig sabihin nito, calculated presence. Ibig sabihin nito, kaunti ang sinasabi, pero malalim ang kahulugan. Hayaan mong ang gawa mo ang mag-ingay ng 10 beses higit sa salita mo. Protektado ka rin ng pananahimik. Napoprotektahan ang enerhiya mo sa mga walang kwentang argumento. Napoprotektahan ang dignidad mo laban sa mga emosyonal na pagsabog. Napoprotektahan ang mga diskarte mo na huwag maibulgar sa maling tao. Paano mo ito mapapamahalaan? Step 1. Okay lang kung huwag kang sumagot agad. Hindi lahat ng message kailangan ng instant reply. Hindi lahat ng insulto dapat gantihan. Hayaan mong ang oras ang magsalita. Step 2.
Maging kampante ka na minsan hindi ka maiintindihan. Itinuturo ng pananahimik na okay lang hindi maintindihan ng iba. Hindi mo kailangang linisin ang pangalan mo. Ang kailangan mo, buuin ang pangalan mo. Step 3. Mag-focus sa pagkatao, hindi sa pagpapakitang tao. Habang ang iba nagpapalakas ng dating, ikaw naman nagpapalakasan ng loob. Habang sila puro salita tungkol sa pangarap, ikaw tahimik na nagtatrabaho. Ang daan ng Stoic, hindi maingay. Hindi pabibo, disiplinado, nakapokus, may intensyon, at nagsisimula sa pananahimik. Kaya itigil mo ang pagkukwento ng lahat. Tigilan ang pagbibigay ng kapayapaan mo. Tigilan pagtapon ng lakas sa salita. Hayaan mong kabahan ang mga insecure sa pananahimik mo. Hayaan mong ipakita ng pananahimik mo ang tunay mong lakas. Hayaan mong yan ang maging superpower mo. I-drop mo sa comments kung ready ka na magpigil ng dila. Hahayaan kong ang pananahimik ko ang magsalita para sa aking lakas. Rule 7. Tanggapin ang pagkakamali mo ng walang hiya o paliwanag. Hindi magagawang makinang ang isang hiyas kung walang friksyon, at hindi mapapaganda ang tao kung walang pagsubok. Seneca. Lahat nagkakamali, lahat may kakulangan, lahat may pagsisisi. Pero ang pagkakaiba ng buhay na wasak at buhay na naitayo ulit ay ito lang. Haharapin mo ba ang pagkakamali mo bilang mandirigma o tatakbo ka palayo tulad ng duwag? Karamihan sa tao, takbo, nagsisisi, naninisi, gumagawa ng palusot, tinatakpan ang katotohanan sa distraction, pagtanggi, o fake positivity. Pero tinuturo ng Stoicism na harapin ang realidad ng buong tapang at tapatan. Kasi ang tanging paraan para tumatag ay maging totoo muna sa sarili. May nasayang kang taon sa toxic na relasyon? Tanggapin mo. Nilabag mo ba ang standards mo? Tanggapin mo. Nagsinungaling, nandaya, nagpabagal, sinabotahe mo sarili mo? Tanggapin. Hindi dahil may guilt o hiya, kundi dahil may tapang. Ang hiya, binabaon ka. Pero ang pagtanggap, nagpapalaya sa'yo. Hindi ibig sabihin ng pagtanggap na lulubog ka sa pagsisisi. Ibig sabihin nito, tatayo ka at sasabihin, oo, nag-fail ako, pero babangon ako at hindi ko na uulitin. Paalala ni Seneca, bawat pagsubok, pagkakamali, bawat pilat ay bahagi ng paghubog sa kung sino ka talaga. Itigil mong itagong mga sugat mo. Sila ang patunay na nabuhay ka, lumaban, natuto. Tigilan mong magpanggap na perpekto. Kaaway ng paglago ang pagiging perpekto. Imbes, gawin mong radikal ang katapatan sa sarili, yung klase ng totoo na masakit, pero binabago ka. Ito ang mahirap. Hindi mo maaayos buhay mo kung patuloy mong binabaluktot ang nakaraan para lang gumaan ang loob mo. Kaya tumayo ka sa apoy ng sarili mong katotohanan. Tanggapin mo buong responsibilidad, hindi lang sa nakaraan, pero pati sa kung sino ang pipiliin mong maging ngayon. Wala nang kwento-kwento, wala na ring kasinungalingan, wala nang iwasan sa salamin. Tanggapin lahat at bumangon mula roon. I-drop mo sa comments kung ready ka nang tanggapin ang totoo mo. Tinatanggap ko ang aking nakaraan at babangon ako ng may layunin. Rule 8. Ang discomfort ang guro mo. Tigilan mo na ang pagtakbo. Huwag mo asahang mangyari ang mga bagay ayon sa gusto mo. Tanggapin ang mga nangyayari kahit paano sila dumating. Ito ang daan tungo sa kapayapaan. Epictetus. Meron akong sasabihin na pwedeng magbago ng buhay mo kung papayagan mo. Hindi kaaway ang discomfort. Guro mo siya. Pagsubok mo siya. Pagbukas ng bagong daan siya. Pero anong ginagawa ng karamihan pag naramdaman na nila to? Tumakbo, na-distract, man-numb, tumahimik ang paligid. Magpapatugtog agad, nalungkot, kakain o lalapit sa tao o manonood ng kung ano-ano. Naging di sigurado, nagpapanik, overthink at bumabagsak. Pero, ito ang totoo. Nasa kabilang banda ng discomfort ang paglago. Hindi iniwasan ng mga Stoic ang hirap. Hinanap nila ang lakas kasi alam nila na lakas lang ang makakapagpadala sa'yo sa mundo ng gulo. Hindi lalaki ang muscles mo kung hindi mo sila sirain sa gym. Hindi lalakas ang utak mo kung hindi ka dadaan sa dagok. At hindi mo makikita ang kapayapaan kung puro iwas ka sa emosyon na gusto nang marinig. Kaya tigil mo nang iwasan bawat hindi komportableng sandali. Upong kasama yon, tanungin mo,
Anong itinuturo nito sa akin? Anong lakas ang gusto ipatibay ng sakit na to? Kasi bawat heartbreak, pagkatalo, tagal o rejection, hindi parusa kundi paghahanda. Ang mindset ng Stoic, hindi tungkol sa pagiging feel good. Tungkol ito sa pagiging mabuti kahit hindi komportable. Si Marcus Aurelius, hinarap niya plague, digmaan, pagtataksil at pagkawala. At isinulat pa rin niya, kung kaya tiisin, tiisin mo. Tigilan ang reklamo. Hindi yon pagiging malamig. Klaro lang yon. Hindi ka andito para sirain ng discomfort. Nandito siya para hubugin ka. Pero kung titigil ka lang sa pagtakbo, kung lalabanan mo ito ng tapang at kababaang loob. Kaya next time na masakit, sabihin mo sa sarili, hindi ito dapat komportable. Ginagawa akong mas matibay ng sandaling ito. At guess what? Kapag di ka na natatakot sa discomfort, hindi ka na mapipigilan. I-drop sa comments kung tapos ka ng tumakbo. Ang discomfort ay teacher ko, hindi na ako tatakbo. Music. Rule 9. Ang disiplina mas malakas pa sa motivation. Araw-araw mo tong buuin. Walang malayang tao kung hindi niya napagtagumpayan ang sarili. Epictetus. Tatanungin kita ng mahirap, totoo ka bang malaya o drive ka lang ng emosyon mo? Kasi ganito hindi naiintindihan ng karamihan. Hindi sa paggawa ng gusto mo, nanggagaling ang kalayaan. Galing yon sa paggawa ng kailangan mo, lalo na kapag ayaw mo. Yan ang tinatawag na disiplina. Ito ang naghihiwalay sa mahina at malakas, nangangarap at gumagawa, nagdadaldal at nagtataas ng buhay. Ang motivation, emosyonal, mood lang yan, high lang. At gaya ng lahat ng high, nawawala rin. Pero disiplina, sistema yan. Umiiral pa rin kahit walang gana. Ginagising ka kahit gusto mong humiga. Pumapasok ka kahit bad trip ka. Na master ng mga Stoic tong katotohanan. Tinuruan nila utak nilang i-ignore ang emosyon kapag hindi kailangan. Bumuo sila ng rutina, values, at virtues hindi dahil sa feeling, kundi dahil sa kung sino ang gusto nilang maging. Si Marcus Aurelius, tuloy pa rin bilang emperor kahit namatayan, pagod at stress. Di siya naghihintay ng perfect na feelings. Ginagawa lang niya trabaho niya. Bakit? Kasi duty bago emosyon. Yan ang Stoic rule. Di ka mababago ng hacks na motivational. I-develop mo ang daily discipline mo. Gumising ng sabay-sabay araw-araw. Gamitin ang katawan mo. Kontrolin ang kinakain. Mag-aral tuwing araw. Mag-focus, mag-meditate, mag-reflect. Boring. Paulit-ulit. Hindi ka takam-takam, pero epektibo. At bumubuo ng karakter. Hindi ka palaging gagana. Okay lang yon. Pumasok ka pa rin kasi disiplina ang bubuhat sa'yo kapag wala ng motivation. At pag na-master mo na ito, hindi mo na kailangan ang inspirasyon. Kasi naging tao ka na may sariling lakas, tuloy lang kahit ano pa ang pakiramdam. Yan ang tunay na power. Yan ang self-respect. Yan ang stoicism. Rule 10. Tigilan mo na buhay sa utak. Mabuhay ka sa gawa. Huwag mong sayangin ang oras sa pagtalakay kung ano ang mabuting tao. Maging isa ka. Marcus Aurelius. Madaling mag-isip, madaling mangarap. Madaling sabihin na gusto mong maging mas mabuti, mas malakas, mas marunong. Pero hindi yon ang talagang nagpapabago ng buhay. Ano yon? Action. At hindi basta action, kundi action na may direksyon at layunin. Naniniwala ang mga Stoic na ang pilosopiya hindi lang iniisip kundi isinasabuhay. Ang Stoic di lang nagsasalita tungkol sa self-control. Ginagawa niya to kahit walang nakakakita. Hindi lang siya nagpo-post tungkol sa kapayapaan at disiplina. Ginagawa niya yon kahit mag-isa. Yan ang tinatawag na alignment. Pero karamihan sa mga tao, parang may dalawang buhay. Yung isa sa isip nila, puno ng goals, linaw at karunungan. Yung isa, sa realidad, puno ng kontradiksyon, dahilan at kalituhan. Sinasabi nila gusto nila ng kapayapaan pero mahilig magchismis at magreklamo. Sinasabi nila gusto nila ng growth pero lagi namang naghihintay at panay scroll sa social media. Sinasabi nila gusto nilang maging stoic pero parang alipin ng emosyon ang pamumuhay. Heto ang masakit na katotohanan. Hindi mahalaga kung ano ang alam mo kundi kung ano ang ginagawa mo.
Lahat ng quotes, motivation, at karunungan, walang saysay yan kung salungat naman ang mga kilos mo araw-araw. Gusto mong ayusin ang buhay mo? Tigilan mo ang pagpapanggap, tigilan ang porma, tigilan ang puro salita at umpisahan mong isabuhay. Alam mo na kung ano ang kailangan gawin. Gawin mo. Kung sinasabi mong stoic ka, edi araw-araw mong sanayin ang emosyon mo. Kung mahalaga sa iyo ang oras, tigilan ang pag-aaksaya. Kung sinasabi mong focused ka, patunayan mo sa mga desisyon mo. Huwag mong habulin ang pagiging perpekto. Habulin mo ang alignment. Dahil kapag tumugma ang values at actions mo, buo ang pakiramdam mo. Doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Doon nahuhubog ang respeto mo sa sarili. Si Marcus Aurelius, hindi siya naupo lang at nag-isip kung ano ang ideal na tao. Sabi niya, maging ganoon ka. Hindi bukas, hindi kapag may oras ka. Ngayon na. Kaya simula ngayon, tuwing nalilito ka, tanungin mo sarili mo, ano ang gagawin ng pinakamatibay na bersyon ko sa sandaling ito? Yun ang gawin mo. Hayaan mo magsalita ang buhay mo kaysa sa bibig mo. Hayaan mong ang consistency mo ang pumalit sa pangangailangan mo ng papuri. Hayaan mong ang tahimik mong alignment ang magpatibay sa iyo. Dahil kapag tumugma ang gawa mo sa values mo, nagiging mabagsik ka. Hindi laban sa iba, kundi sa sarili mong kahinaan. Kung handa ka ng mamuhay ng totoo, i-drop mo ito sa comments. Mamumuhay ako bilang taong sinasabi kong ako. Huwag mong i-explain ang filosofiya mo. Isabuhay mo. Epictetus. Ngayon, narinig mo na ang 10 brutal na stoic rules para ayusin ang buhay mo. Hindi yung mga rules na naririnig mo sa self-help books o malalambot na motivation talks, kundi yung mga patapak sa ilusyon at tagabuo ng karakter. Pag in-apply mo ang mga to, as in totoong i-apply, titigil kang mabuhay bilang biktima ng emosyon at ng paligid. Hindi ka na laging sinasakop ng bawat distraction, bawat damdamin, bawat setback. Mabubuhay ka na parang stoic. Hindi walang emosyon, pero hindi natitinag ang emosyon. Hindi perpekto, pero aligned. Hindi laging maingay, pero kitang-kita ang lakas. Tandaan mo, hindi madali ang landas na to. Hindi talaga dapat madali. Pero ito lang ang daan tungo sa buhay, na may respeto sa sarili, linaw, at tunay na kalayaang panloob. Kaya ngayon, ikaw na ang bahala. Huwag mong hayaan na maging isang wave lang ng motivation ang video na to na mawawala din bukas. Pumili ka ng isang rule, i-apply mo ngayon, bukas, ulitin mo. Araw-araw, ayusin mo ang isip mo, ayusin mo ang buhay mo. Iniwan na ng Stoics ang blueprint, ikaw na ang gagawa ng building. Kung pinaapoy ka ng video na to, i-drop mo itong final affirmation sa comments. Inaayos ko ang isip ko, inaayos ko ang buhay ko. At kung gusto mo pa ng ganitong wisdom, like mo ang video, mag-comment, i-share mo sa kakilala mong handa sa totoong growth at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ancient truth na ginagawang modern strength. Sabay tayong lumago